Tungkol saan nga ba ang nature theory? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the nature theory. So tungkol saan nga ba ang theory na ito? Pinapaliwanag sa theory na ito na ang pagkakaroon ng kriminal na pag-uugali ay namamana sa pamamagitan ng genes. Tinukoy sa theory na ito na ang mga coding ng mga genes sa bawat cells ng isang tao ay mayroong malaking papel sa pagkabuo ng pisikal na katangian ng isang individual, gaya ng hugis ng mukha, kulay ng mata, kulay ng buhok, laki ng tainga at mga iba pang katangiang pisikal. Ayon naman kay Cesare Lombroso na isang Italian criminologist at founder ng Positivist School, sinabi niyang ang pagkakaroon ng masama o kriminal na kaisipan ay namamana sa pamamagitan ng mga pisikal na katangian at mga depekto. Ngunit ang katotohanan, marami nang lumabas na mga teori na sumalungat sa pag-aaral ni Cesare Lombroso tungkol sa mga tinatawag niyang born criminals, gaya ng theory ni Edwin Sutherland na differential association theory, ang labeling or social reaction theory ni Howard Becker, social learning theory ni Albert Bandura na nakabase sa pagkakaroon ng social interaction at mga observation sa environment na meron ang isang society. Anyways, ayon sa maraming pag-aaral, lumabas na walang malinaw na ebidensya na ang pagkakaroon ng kriminal na pag-iisip at ugali ay namamana. Kahit na minana natin ang mga genes na meron tayo ngayon, ay hindi nangangahulugan na mamanahin din natin ang mga personalidad na meron tayo ngayon. Dahil hindi kayang malaman sa pamamagitan lamang ng genes kung magiging anong klaseng tao ka sa mga susunod na mga araw. Dahil ang mga genes natin ay gumagana lang nang nakadepende sa araw-araw nating buhay. Ngayon, kung sa tanong na kung namamana ba ang ugali at isip ng pagiging isang kriminal, ang sagot is posibleng matutunan ang pagkakaroon ng masamang ugali na nagbubunga naman ng pagkakaroon ng masamang kaisipan. At siguro mga kaibigan, ay hanggang dito na lang po muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.